Okay, record. Heavenly Father, we thank you for this morning. We ask you, God, that you will minister to us this morning. Holy Spirit, give us revelation of your word. In Jesus' name, amen and amen. So good morning. Let us proceed now to 1 Corinthians chapter 5. No? Yesterday in chapter 4, my wife shared about the mark of a true apostle or true servant ni Lord na gingon diha i-emphasize ni Paul ang iyang pagka-father, papa, and i-explain pud kagahapon about the difference sa papa and the teacher. Which is gingon niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, for even if you have 10,000 to teach you about Christ, you have only one spiritual father. So, daghan kayo teacher, pipila ra jud ang father. And maupo na ang bantayan nato diri sa church, no? And ang teacher, makita nato nga mas i-prefer sa kadaghanan ang mahimong teacher ra, dili father. No, kay ang teacher mutudlo, muuli. Pagtudlo niya sa mga bata, mauli naman na. No, naman tayo mga teacher diri. So, mulagin ka alas 8, alas 4, mauli na ka. They're bound with their time, mo na teacher. Then, of course, no, pag ulian ng teacher, wala na sila responsibility sa balay. Sa ilahang mga estudyante. Same sa ato no? Kung teacher ka, wala na kay labot sa imong mga disciple nga gintrust ni Lord sa imo if ang imuhang gina-portray as a leader is a teacher. So, mo na nga daghan kayo gaadto diri sa Corinth, kini sa Corinth nga teacher lang, maayo mo preach, maayo mo share sa word. But no, dili sila nahimong papa. And si Paul nahimong papa ani nga for Corinth. So again, ang teacher, they work for salary. So kung teacher imong mindset as a disciple, as a leader or a discipler, yes, mo disciple ka, mo life group ka, mag-work ka or muadto kag mission because nakay gipaabot nga itunol sa imong Ginoo. Dili ingon nang mindset sa father, no? Kung ingon na imong mindset na mag-volunteer ka sa church, na kay pagkaimon mag-disciple ka, mag D-group ka, and you are just expecting from God, ang mindset na you're a teacher. No? And ang teacher, piliunon kayo ang iyang kauban. Mas ganahan siya mukuyog sa mga estudyante nga mas kanang mapakinabangan or kanang bright. But ang father, no? Ang father is mas kinaamay special nga anak niya, kaya jud na niya tagan og equal nga time and equal nga pagtagad. No? And of course, ang teacher, mogamit na sila sa rod without a purpose or punishment lang ang rod or discipline is punishment. But ang father na purpose ang ilang rod, ang ilang discipline. Ipagawas ang the best sa ilang anak. No? And bantayan pod ninyo ni nga ang mga teacher nga mindset nga mga disciple is sa meeting lang mohatag og time. Bounded lang ba sa mga meeting. Then paggawas na sa meeting dili na mo reply sa GC. Mo na yung mga teacher.
Kana ganing makita nimo diri sa ato ang discipleship, pero pag abot na sa GC di na mo reply. Tapos magpakita sa GC kung nanapoy pangayoon. Magpaampo sa GC. Mao na yung mga father ay mga teacher. Kanang naalay gusto kwaon ba? Dili siya father. And mao na nga ginatawag ana mga paid workers. Yan ang mga teacher. So, ang father pod pipila ra jud. Many teachers, few fathers, 10,000 teachers, few lang ang father. Unsa man ning mga father, they labor patiently to their children. Grabe kayo ni sila kanang ga-instruct, ga-disiplina, gahigugma sa ilang mga anak, ga-sacrifice sa ilang anak, mao ni mga father. And mao ni nakita dinhi kay Paul. Daghan kayo gadto sa Corinth, tudlo ra mga teacher. Pero isa ra niya adto dito nga father, si Paul. Grabe ang sakripisyo, grabe ang gugma, grabe po ang iyang disiplina. Pag-instruct niya, even sa letter, makita ni mo, Father Jude si Paul. And wala po siya nag-adto or wala siya nag-adto sa Corinth, wala po siya nagsulat sa Corinth, wala siya ga-expect og salary. Pasabot nga wala siya ga-expect sa Ginoo kung sa ihatag sa Ginoo sa iya. Ginahimo ra niya, ang gina-fulfill niya ang calling niya as a father. So, wala siya nag-care sa iyang mga anak na just for salary. But ang motivation nila is they do it out for love. Tinood, no? Like for example, si Pastor Allen Lloyd, no? Dili pwedeng dili na ako disiplinahon si Apple. Dili na ako pwede ilab si Apple. Kay wa man ko'y sweldo. Dili oy. Nay madawat si Allen Lloyd uwa. Love man niya si Apple, i-fulfill niya yung pagka-father. Ngunana ta dapat ba? Na makay madawat sa Ginoo wala. Fulfill ni mo yung pagka-father sa mga people. I-love gyapon nimo, instruct gyapon nimo, disiplinahon gyapon nimo, no? And mogamit kag disiplina ang father with a particular purpose. Mo na nga mo disiplina ang papa kay naadyo purpose ba imong pagdisiplina sa mana. Disiplinahon niya si ang iyang anak si Pastor Allen Lloyd dili pagamiton og cellphone ngano man maapektuhan ang iyang pag-eskwela. So yun sa man niya out of kasuko ba na niya or out of love? Out of love. Ang disiplina niya is because he loves Apple. He loves ang iyang anak. Muna, ang ginadisiplina niya si Apple because he loves. Naama ko'y madawat sa Ginoo wala, akong i-fulfill ang akong role as a father. Dapat inguna na tabang. No nga, kita as a father or a mother, dili na nimo kailangan nga makadawat pa ka sa Ginoo before ka mo correct, mo love, mo discipline sa imong mga disciple. Amen? Pasabot sa father, they go beyond their comfort. Kay anytime pwede gud mo disiplina ug mo love si ang papa. Beyond their comfort, no? Usay magpahulay na, then makita nimo nga kailangan magdisiplina ang anak. Disiplinahon jud na ni Allen Lloyd yang anak. Ngano man, baski dili komportable sa ginikanan as long as need og disiplin ang anak, as long as need og love ang anak, mo willing jud ka so pay the price. Amen. So, kana karon balansihon ninyo unsa man ang imong motivation nganong naga-disciple ka, unsa man ang imong motivation karon ngano man nga naga-take care ka sa mga disciple, are you motivated with salary or are you motivated with love? Are you motivated sa makuha nimo sa Ginoo? Are you motivated with love? Kay kung mag-disciple mo, tungod kay naara mo gipangayo, and
naga-take care mo sa mga disciple tungod kay naamoy gipaabot sa Ginoo, mali na siya motivation, teacher na siya nga motivation. Which is kita father man ta, na kay madawat o wala sa ginikan sa ato ang amahan, you continue to become a father sa mga disciple. Anytime, even sa imuang kuan, imuang discomfort jud kay una maski dis oras sa gabi usahay and usahay ka ng panahon magpahulay ka pero nang lanon man kasi mong anak di kailangan jud ka nga mo hatag og time sa imong anak mong iyana ba no so wala jud word nga rest day sa mga father para sa amo like for example moadto mi sa bukid moadto mi sa dagat na may mukuyog nga need og help maministeran. So alangan mo ingon ko sa ilahang rest day na ako ron dili ta ka istoryahon mga ana. Dili na siya pwede kay para sa ana as a mother or as a father dili nimo pwede ingnon sa imong anak nga dili ta ka timplahan og gatas nya alas 2 kadlawon ang imong anak nga gamay kailangan nimo patutuyon. Dili pwede mo ingon kasi imong anak nga rest day na ako ron nak. Pwede ugma na lang teka pa tutuyon. Dili ngano man calling mo nimo as a father or a mother. So calling man nato as a mother and father anytime we can nurture them ang ato ang mga anak nga gina-entrust sa tuwa. Spiritual father man ta. No? And kani kailangan jud nato nga mabantayan no. Bantayan nato ang mga people, especially gaadto lang sa ato as a church para muwali. Are they teachers or are they a father to us? No? So, muna si Paul, niya na siya diri. Because I am your father, I love you. Nag-labor ko sa inyo ha. Mo ni si Paul. Nag-sacrifice ko sa inyo ha. Mao na karon pag-abot ni sa 1 Corinthians chapter 4 verse 21, I can speak to you with a spirit of discipline or a rod. Mao na nga ang papa mo disiplina jud na sa mga people nga gi-entrust niya sa iya. Like for example, ang iyang mga anak, ang mga disciple nga gi-entrust sa imuha ni Lord. Kung papa ka mo disiplina jud ka, mao magingon sa verse 21. What do you desire? Na si Paul. Shall I come with you with a rod, discipline, or with love and spirit of gentleness? So tulo dapat ang makita sa papa. Kining tulo. Rod, discipline, tama? Si Arnel, mo disiplin naman ni siyang anak. Si Pastor Allen Lloyd, mo disiplin naman ni siyang anak. Rod, tama? Shall I come to you with rod? Ikaduha, love. Dili pwede puro rapod love nga walay disiplin. Dili pwede rod permanente disiplina walay love. And ang last, there is a verse 21, gentleness. Tulo dapat ang makita sa papa. Rod, love, and discipline sa verse 21. So pasabot nga dili pud ta dapat maging harsh sa tong mga anak, kundi gentle pud ta dapat. Dili pud pwede nga puro ra ka love, walay rod. So klaro sa verse 21, rod, love, and gentleness, tulo ka bok. So as a spiritual mother pod, naa dapat pod ka na nga rod, naa ka na nga love, og naa ka na nga gentleness. So karon sa chapter 5 niabot karon kini nga message ni Paul with a rod. Discipline. So gipakita karon ni Paul ang iyang pagka-father using a rod, using a discipline. So niya na siya diri sa verse 1. It is actually reported that there is immorality among you, and immorality of such kind does not exist even among the Gentiles, that someone has his father's wife. So diri gi-address ni Paul karon with a rod kining mga people sa Corinth. Kay ngano man
nakaabot sa yaha ang balita nga naa daw disciple nga naay relasyon sa iyang stepmother, which is maski ang mga unbelievers wala ni gihimo niana si Paul naunsa naman mo diha sa Corinth murag anang iyang word ani ba nga maski mga unbelievers mga Gentiles niana siya wala nila ginahimo pero karon kamo nga mga believers naa naman noon ni sa inyo ha niana si Paul. So alarming kay Paul ang naitabo no. So imagine nimo ang wife sa imong papa or stepmom ay stepmother nimo gilabtan nimo ng anak ba no. Concern si Paul nga naman kay makakuha man gud og power si Satanas kung dili ni siya i-address nga issue. For example kanang i-take light lang nato kini nga issue nga naay karelasyon ako na believer na niya ang nagatok si Paul sa mga believer dili ni sa unbeliever. So ang gina-address karon ni Paul as a father is para ni sa iyang mga anak nga naunsa man mo diha na siya nga naa naman noon no immorality sa inyo nga even ang mga Gentiles wala nila gina-practice kamo naman noon nga mga believers mas murag karumal-dumal naman ni inyong batasan mga ana ba which is dili palagpason ni Paul why kung dili ni bantayan or dili ni i-address kini nga problem mugara ang yawa musamot siya kadaghan ang iyang mapoison dinhi sa church kung dili ni siya i-address nga problema. So mao bitaw na nga bantayan jud nato na as a father di ba gingon sa Acts 20 verse 28 niya na siya diya keep watch over yourself bantayan nimo mo sarili and over the flock kining mga disciple nga gi-entrust sa imuha ni Lord. Bantayan jud ay nato ngano man no savage wolf man ang mo-attack ani. Naaji wolf nga mo-attack ani, especially kung wala na ang leader nga naga-monitor sa ilaha. Then, in verse 2, niya na siya diri, sa tong concern, na immorality. Dili matulon nga immorality ang nagdagan sa Corinth nga simbahan. Then, kailangan i-address ni Paul, why? Mugara ang yawa, at the same time, madaot ang tibok simbahan tungod lang sa isa. Then pag abot niya diri sa verse 2, you have become arrogant. Niya na siya diha, and have not mourned. Instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. So, ana si Paul, dapat naay sorrow and shame sa ilaha. Ang problema, naa sila'y arrogance pasabot nga nalipay lang sila ba murag wala lang sa ilaha kay nabisi man ni sila pag-evangelize, nabisi man ni sila og preaching sa word, nabisi sila sa mga gift kay ang Corinth baya gifted baya ang Corinth. Ana sila nga nahimo na noon silang arrogant silang ginapanghimo. Then walay makita nga sorrow, walay makita nga repentance, wala man lay nakita nga pag-mourn sa tibuok church nga naay ingon ana nga case sa ilaha. So niya na si Paul, niya na siya diya, you have become arrogant. Mas gitolerate naman ninyo kini nga sala sa inyohang kauban. Ana ang point ni Paul diri ba? Gitolerate ninyo ang sala sa inyohang kauban. And niya na siya, nahimo pa mong arrogant, mas nabisi manoon mo sa inyong mga buluhaton. Nga dapat niya na si Paul, gitanggal unta ninyo ni siya sa inyong church, sa inyong team, sa inyong midst. Dili, dapat ni mo sagol sa inyong believer naman gud ni siya. Again ang ato ang ginastoryahan sa 1 Corinthians chapter 5 is believers. I-address ni sa Corinth. Dili ni mga unbelievers. So, kailangan nga dili jud ta maging arrogant nga nag-increase na ingon ani nga case sa sala sa ato ang team.
Dapat magkaroon ta, ma-alarm ta, magkaroon tag sorrow about naitabo no nga uy no sa naman ni nganong naingon ani naman ni dapat kita mismo tanan dili ta magmalipayon kung naay mga ingonan nga case sa church no. Then iyang gingon diha wala dapat room sa satisfaction kung naay mga ingonani kaya manggingon dito sa kuha na you have not mourned nahimo mong arrogant mas nalipay naman noon sila okay lang nga kini live in sexual immorality wala di makita nga repentance even sa nag-commit ani no. And niya na siya diha the one who have done this deed should have be removed from our midst. So naadyo'y disiplina di ay nga kabutangan kining mga tawo nga gahimo ani sa church. Dili di ay dapat nato pasagpalagpason. Naadyo di ay tay pagkahimuon, especially kung isa ka disciple nagpuyo na siya sa sala, dili jud niya gusto magbag-o. Kanang padayon gyapon siya sa iyang ginahimo nga sala, gibadlong na nimo. Tapos siya gyapon dili jud ga-insist gyapon siya niya core na siya or leader na siya sa church. Na jud di ay tay desisyon pagkaimon nga tanggalon kining mga ingon-ani nga tao. Then iyang gingon diya no kay once manggod nga himuon nimo ni kining decision like for example kung tanggalon nimo ni sa church kining mga ingon-ani nga people kanang mga gapadayon og pakasala ang mosulod ani nga argument sa yawa di ba ang church is a loving church dili man dapat mo magpahawa og membro sa simbahan klaro kaayo ning giingon ni Paul dire i-remove ninyo kanang tawhana. And sa mga paabotay pa nga mga verses masabtan nato anong kailangan siya i-remove. And ang Ginoo baya yes kay kana man ang argument sa uban sa moa katong nami gitanggal tong unang worship team no nga nami gitanggal tong unang worship team kay gihimo man nilang duluganan ang likod sa stage. So gi-expose namo sila sa in front. Tapos nya nami gi-expose namo gihatagan na mo sila og time nga magrepent magmourn sa ilang gihimo sa labang unsa ilang gihimo nagbato naman noon sila mga argument sa amoa accusation sa amoa nga dapat ingonani ang church is loving which is tinuod kini akong gina-share sa inyo once nga mag-act ang church og ingonana ingnon jud na nila asa man ang simbahan nga dapat gugma dapat ang simbahan dawaton ang mga tao kabalo ba mo nga ang Ginoo no Jesus comes not only loving us but he comes as holy and did not tolerate sin. Mao bitaw na nga ang Ginoo wala siya niabot dinhi sa yuta nga gihigugma ra ta niya. Pero niabot si Jesucristo nga balaan og dili siya gusto og sala. Yes, love ta sa Ginoo pero dili niya gusto ang sala, tama? Mao gani nga nagpakamatay si Jesucristo para bayaran ang ato ang sala. Gihigugma ta sa Ginoo pero dili nako gusto ang sala sa inyo Magpakamatay ko para bayaran ang sala. Unya karon kung love lang nimo ang irason sa ako dili na siya tinuod nga Ginoo ang imong gituohan. Ngano man ang Ginoo, Ginoo sa gugma o Ginoo nga dili niya gusto og sala. Duha man na. Nakuha ninyo? Mao gani na ang Ginoo kailangan siya mabanhaw para dili pa ka magpadayon og sala. So tulo. Gihigugma ta sa Ginoo, gibayaran ta sa Ginoo sa atong mga sala og nabanhaw siya para dili ta magpadayon sa atong mga sala. Unya karon kung moingon mo sa DCIM karon kung natay mga pagkahimuon ana. Praise God kay ang Ginoo pay katanggal sa mga people nga ingon ana no dinhi sa church. No, wala pa ta ka ingon ana kapahawa. Pero at least natay mga confirmation ba nga word nga ang Ginoo di ay Ginoo siya sa gugma. Ginoo po siya nga dili niya gusto og sala. Sa ato pa, kung ilab lang nimo ang tao, dili nimo siya disiplinahon sa iyang sala. Dili tinuod nga Ginoo ang imong gihigugma. Ngano man kay ang Ginoo dili man siya gusto og sala. So kung ikaw nga naa sa team karon,
naa ka sa core, naa ka din sa church, dugay na ka na born again, dugay na ka nag-restoration weekend, nya walay na bag-o sa imo ha, gusto gyapon ka magpakasala, angay jud ka nga tanggalon diri sa church, kay mao may giingon diri sa Bible, kung kapila na ka ginasultian, kapila na ka ginakorek, dugay na kay nga panahon nga ikaw ginahatagan og tsansa nga magbag-o, nya dili gyapon ang ginadil diri katong mga people nga gusto gyapon magpakasala. So sa ato nga part karon, no, no, na may mga cases nato good nga para sa ana karon ang problema kini nga bisyo. Sunod nga tuig lahi na pud kanang mas migamay. Okay ra na siya. At least naningkamot ba nga magbago, hinay-hinay na siya mga mali, ma-recognize na pud niya. Ana proseso man. Pero lahi jud nga kanang gikan ka sa pagka-unbeliever, nahimo na kang born again, maura gyapon ang imuhang batasan, maura gyapon ang imuhang ginahimo nga sala. Dili jud ay ka gusto magbag-o, dili jud ay ka gusto gina-reject nimo ang Ginoo. Si kita i-reject pud ka nga ano man ang Ginoo dili man niya gusto sala, gibayran na gud kaniya. So kung mo na nga kung tan-awon nimo unsa diay ang glory sa Ginoo, di ba gingon sa John 1:14 yan na siya dira, his glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. So ang Ginoo, ang glory sa Ginoo, ang Ginoo mismo is full of grace, gugma, and truth. Mabitaw na katong naay nakasala nga Samaritan ay nga babae katong prostitute. Niya na siya kung kinsa man ang wala nakasala sa inyo niya na si Jesucristo mao'y mulabay og una nga bato. Tapos niya nang mga tao wala may nilabay sa ila. So tapos unsang giingon ni Jesus Christ, go and sin no more. Ginatagan og tsansa kini mga tao nga gusto magbag-o. Tama? Puno siya og grace. Pero puno pud og truth ang Ginoo. Unsa man ang truth? Para sa ta mali. Mali man ang ginahimo sa mga people dito sa temple, ginahimo nilang sugalan ang temple na maligya og dab, na may money changer dito. Giyabo ni Jesus Christ ang table. So, puno pud siya og truth, dili lang puro grasya. So kita di ay as a church, puno dapat pud ta og grace and truth. Nga magpasaylo ta, pero mo disiplina ta. I-correct jud ka kung dapat jud ka i-correct. Muna usay sa inyo magyaw-yaw ko sa inyo correct mo nga naman, father man ko sa inyo dili man ko ninyo teacher. Kaya kung dili po ko magdisiplina sa inyo dili po ko mo correct sa inyo dili ko father sa inyo teacher lang ko. Puro lang ko love sa inyo dili tinuod nga Ginoo akong gisangpit kung dili ko musuko. Kanang dili ko mo correct sa inyo Amen? And a God who has only love but does not pure and holy is not a God in the Bible. Ang Ginoo daw nga naggugma lang pero dili siya pure, dili daw pure and holy, dili na siya tinuod nga Ginoo sa Bible. Sabtan ninyo? Ang Ginoo dili lang puno sa gugma, kung dili puno pud siya og purity and holiness. Duha. Love and purity ang Ginoo. So kung nagtuo ka sa Ginoo nga puno lang siya og gugma, walay purity, kay okay lang na magpadayon og pakasasala imong mga anak, padayon pakasasala ang church anak. Alahi nga Ginoo ang imuhang nasabtan. Kay ang Ginoo puno siya sa gugma og dili po siya gustog sala. Duha dapat. So ikaw as a papa karon, kung makita nimo imong mga anak nga they are living in sin, anak man ka sa Ginoo, dili dapat nimo i-tolerate nga magpuyo sila sa sala. Ngano man, love nimo tinuod pero dili jud nimo kaya tunlon ang sala nga ginahimo nila. Sabtan nato. Kay dili daw na tinuod nga Ginoo ang imong nasabtan kung puro ra ka gugma sa imong anak. Kailangan jud ka mo disiplina sa imong mga anak kung sila nagpuyo na sa pagkasasala.
Yes, madagma imong anak. Madagma ta. Magka-problema ang mga disciple. Pero makita man na nimo kung kanang imong anak gusto magbago o gusto jud magpakasasala. Mao na nga mao ganito nga ang tinuod nga gugma, basahon ninyo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6. Sulat ninyo ang 1 Corinthians chapter 13 verse 6. Yang yun dia. Love does not rejoice at wrongdoing sa ESV nga version, but rejoice with truth. Dili diay ang tinuod diay nga gugma sa imuang mga anak, wala ka mag-rejoice sa wrongdoing. Mamayang gingon. So kung tinuod nga gugma ni imong mga anak, dili ka malipay kung nagapakasasala imong mga anak. Love, niya naman siya diya, does not rejoice with the wrongdoing. Niya na siya diya, but rejoices with the truth. Ikalipay nimo kung sila na-align ng ilang kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Naba mo diya? So every time nga naa jud ay mga anak nato or kita mga discipler, kita mga spiritual father, kung naa di ay ato ang mga disciple nga nagapuyo na sa sala, dili di ay nato ikalipay. Nakuha nato. Mag-rejoice di ay ta sa truth, sa kamatuoran. So ang love sa Ginoo seeks to remove sin in our life and seek to separate us from sin. Mao jud na ang love sa Ginoo. Ang tinuod nga love sa Ginoo is tanggalon niya ang sala sa tong kinabuhi and i-separate ta niya from sin. Kita nimo namatay si Jesucristo, gitanggal atong sala. Tama? Nabanaw siya para wala na power ang sala sa tuwa and powerless ng sin over us. Nakuha na to. That's why we need to keep in mind nga daghan kaayog false love nga madunggan nato karon. Nganong false love? Wala nila giseryoso ang sin. Dili nimo makita nga dili mo suko ang ilang pastor. Dili nimo makita nga dili mo suko ang ginikanan sa ilang mga anak nga magpuyo na og sala. Ngano man, false love na. Kaya ang tinuod nga gugma nga gikan sa Ginoo, dili nimo i-tolerate ang sin. At least ba ma-remind ta karon ani nga word nga ang tinuod ay nga gugma sa Ginoo is dili ka gusto og sala. Amen. No. Mao na nga ang isa ka mark sa karnal nga Kristiyano is they do not take sin seriously and even tolerate immorality. Bantog ra ang Corinth, 5 years na ning Corinth, gitolerate ra gyapon nilang immorality sa church. Ngano man, di ba, gingon dito sa Corinthians gyapon, 1 Corinthians, I think, niya na siya dito nga, I cannot address you, I cannot give you solid milk, solid food, but milk. Ngano man, mga baby pa man mo, niya na si Paul. 5 years na sila sa ministry, mao di ay ni. Baby pa nga naman, matolerate pa man nila ang sin. Okay lang ang sin. Mo na nga, kung carnal ka nga Kristiyano, matolerate pa nimo ang sin. So, ang conscience nila, dili mo trouble sa ilaha. Kano man, kay ang carnal manggod, ni-operate ka sa imo ang flesh. While kung spiritual na ka, mas motambok ang imong konsensya. That's why ang spirit manggod, ang spirito, naaman diha ang konsensya sa spirito nimo nga makonect siya sa spirito sa Ginoo. Kung spiritual na kay ka, mas tambok ang imong konsensya. Mas the more ka karon sensitive sa sin kung spiritual ka. Pero kung carnal ka, dili nimo madunggan ang imong conscience kung carnal pa ka. Mao to nga gitawag pa tong mga Corinthians nga babies pa. Milk pa lang ang ginahatag ni Paul sa ila. So wala jud na lay down sa ilaha. Kining kuan ba?
standard ni Jesus Christ karon sa New Testament? Nga naman, ang standard ba yan ni Jesus Christ sa New Testament is ang Beatitudes. Di ba, gingon sa Bible, tong una, in the past, thou shalt not commit adultery. But here, niya na si Jesus Christ, sa imuhang tot pa lang, nakasala na ka. So, wala ni na lay down sa mga Corinthians kining Beatitudes. Kaya nga man, nagpuyo man sa immorality ang ilang kauban. And at the same time, wala lang sa ilaha kining pangaytabuang. So, there must be mourning whenever we encounter sin. Masubok ka dapat every time you encounter sin. And, unsay dapat himuon? We must cleanse ourselves first by judging ourselves. Kay kung gi-judge aning lalaki, nga mali ni nga akong gihimo, mali jud ni Lord, pasaylo ako, tabangi ko ani, grasyahan siya sa Ginoo nga tabangan. Ngano man gi-judge man niya mismo iyang sarili. Pero walay makita si Paul nga batasan ani sa tao katong nag-commit ani. Mao na nga kinsa may ni judge sa iya, dili man niya i-judge sa iyang sarili. Niya na si Paul dire verse 3, 1 Corinthians chapter 5 verse 3. For I, on my part, though absent in body, but present in spirit. Nagsulat lang ni si Paul. Wala siya dito. Have already judged him who has committed this as though I were present. Anino? Wala gi-judge sa lalaki ang iyang aksyon nga ni-commit siya og adultery sa iyang stepmom. Wala niya gi-acknowledge, wala niya gi-pinpoint ang iyang mali. Nga, Lord, mali na ako ni. Dili jud ay ni tama akong gihimo. Pasaylo ako ani, tabang ako gi-judge siya. Gi-judge niya iyang sarili, then ang Ginoo tabangan siya. Tama? Ang problema ani, wala niya gi-judge iyang sarili, kinsay ni judge sa iya, si Paul. Muna niya na siya, have already judged. Maski wala ko diya, mo ni akong verdict sa iya ha. Ako na'y mo judge sa iya ha. Tanggalan na diya sa inyong team. Niya na si Paul. So, di ba pastor, dili man ta dapat mag-judge? Kay gingon man diya sa Matthew 7 verse 1, do not judge so that you will not be judged. Tama? Sa Matthew 7 verse 1, do not judge so that you will not be judged. Niya na siya diya sa verse 7. Yes, dili ta maka-judge sa outside sa church. Nakuha ninyo? Kini siya inside man ni sa church. Pwede mo judge ang pastor. Pwede mo judge ang mga leaders above ninyo nga giintrasan ni Lord og ministry, especially like for example sa DCIM, na ako'y right mo judge mo pahawa sa matag usa sa inyo ha. Nganuman, na naman mo sa sulod sa church. Pero wala ko'y right mo judge sa mga leaders or mga members sa church sa door of faith. Nganuman, they're not under my jurisdiction. They're not under my covering. Nakuha ninyo? And gingon diri sa 1 Corinthians chapter 5 sa mga last two verses, basahon na to. 1 Corinthians chapter 5 verse 12. Niya na siya diya. For what I have to do with judging outsiders. Unsa may labot na ako pag-judge sa mga outsiders? Ang mga naalang sa sulod sa simbahan, niya na si Paul, angay ko nga mo judge, na ako'y karapatan nga mo judge. Pero niya na siya sa verse 12, for what I have to do with judging outsiders? Do you not judge those who are within the church? Sa ato pa, kami nga inyo ang pastor nga giintrasan ni Lord sa ministry, we can judge each and every one of you under ani nga ministry, under ani nga church. Mao bitaw nga, like for example, si Arlex, no?
Dili na niya pwede hilabtan ang mga anak sa silingan nganuman wala man siya karapatan anak nga mo judge anang mga anak sa silingan. Karapatan niya mo judge, i-correct, i-disiplina ang mga anak niya nganuman iyaha man ang anak. Nasabtan ninyo? Mao ni pasabot sa verse 12. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12 nga pwede di ay kamo judge diri sa mga gi-entrust ni Lord sa imuha within, not outside. Mo na nga na every now and then or naay mga tawagon sa inyo i-correct mo, no? I-judge mo, ngano man, because part man mo sa church. Pero kung wala ka diri sa church, so may labot na ako sa imuha. Dagan bitaw tong una mga kauban sa church nga wala na church, wala na koy labot sa inyo ay. Nga nigawas naman mo, wala koy jurisdiction sa inyo nga mo correct pa diha. Kung sa may labot pa nako diha sa inyo sa inyo ang kaminyoon, sa inyo ang mga bisyo diha, wala na koy labot ngano man, outside naman mo. Nakuha na to. I am talking of the believers here, dili unbelievers ha, believers, mga disciple lang. So, mao na yung 1 Corinthians, padayon ta sa verse 4. In the name of the Lord Jesus, when you are assembled, I am with you in spirit, with the power of the Lord Jesus. Nga na siya. So, as far as I am concerned, nga na si Paul, no, nga, in my spirit, ako ayun ni siyang gi-judge. Even na wala siya na present, maski wala si Paul diha sa Corinth, nga na siya, he must be punished. Na adyo dapat disiplina nga may tabo sa iya. Kay ngano man. Nga naman siya diha, I am with you in spirit with the power of the Lord Jesus Christ. Pasabot, ang spirito sa Ginoo nga pure, naapod sa kuha kana nga spirit nga pure. And kana nga spirit nga naghatag og purity sa kuha, maupod karon akong kauban nga mujudge sa imoa nga tanggalon na ninyo kana nga tawo diha sa simbahan. Nga na si Paul. Ako ning i-exercise nga judgment nga naman I am one with the spirit sa Ginoo nga pure. Nakita na to. Then, yang gingon diha sa verse 5, I have decided, nga na siya diha, to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, kuyawa ani no, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So makita ninyo, ang pastor o ang mga covering pastor ninyo, naadi ay sila'y karapatan nga itugyan ka sa yawa. Para unsa man. For example, dili jud ka gusto magbago. Tanggalon ka o itugyan ka sa yawa. Para unsa man. Para i-destroy ang imuang flesh and para ma-save pa ang imuang kalag og espiritu. Ang purpose di ay nganong itugyan ang isa ka tao sa yawa is para dili mo adtog impyerno. Ang purpose nganong itugyan nimo ang isa ka tao sa yawa is para ang iyahang kalag ma-save. Ngano man, ang yawa manggod muhatag na siyang sakit. Then pag-abot sa panahon, kung hapit na ka mamatay, pwede man ka maginulsol o makapangayog pasaylo sa imong gihimong sala and maluwas ang imong kalag. Maluwas ang imong espiritu. Which is na-observe na ko na before sa mga nami mga kauban sa church, nami mga leader. Actually, duha na ka-leader ang niagi po sa mga nga una kay kuan siya kanang homosexual, bading. Ganahan siya og lalaki, then later on nahimo siyang lalaki, nakaminyo siya, nagkaasawa. Then ang nahitabo, no, gi-restore jud siya ni Lord. Siyempre, namang we need ang lawas nato, di ba? Yung ko sa inyo, while buhi pa mo, ang lawas mo, balik-balik yun ang lawas, gusto yun na.
Nya kung dili ka on fire magtingala ka, kaunon kasi imong lawas. So naitabo ato gikaon siya sa iyang lawas, nakapatol siya og lalaki pod. Pero ang iyang gipatulan is na HIV. So sa nitabo, nagpadayon siya sa sin, si Satan nihatag sa iya og sakit, tapos mo man niyang gingon diha, deliver such one to Satan for the destruction sa iyang flesh. Sa ato pa, ang purpose diha ni Satan, kung i-hand over nimo siya, is para ma-fulfill ang plan ni Lord nga i-save anak nga tao. No, sa inyo wala pa man ko gipang tugyan kay kuan man mo kanang obedient man mo tanan. Gusto man ninyo magbago. Pero mao day dapat nga himuon nimo sa tao nga dili jud gusto magbago. Itugyan siya kay Satanas para once nga naa na siya diha sa iyang territory, kaunon ng iyang flesh, tapos kung puno na siya sakit, duha man ni sila para sa atong babae pod, gikaon ng ilang lawas katong isa katong babae secretary ni Mrs. before na bound po siya sa immorality, same sila immorality, gikaon ng ilang lawas katong isa cancer pod, ang isa HIV, mga bata pa. Then makita ninyo ba nga tinuod jud ni nga verse nga si Satan once nga mag-live ka sa sin, duha man gud ni, kung magpuyo ka sa sin, naa ka sa territory ni Satanas. Pero kung magpuyo ka sa purity, holiness, na ang power sa Holy Spirit sa imuha. So once nga itugyan ka sa yawa, o i-hand over, Lord, ako na ning i-hand over sa yawa, kay dili na jud ni madala, dili na jud ni magbago. Then kana pud siya, dili gusto jud niya magpadayon og pakasala, magtingala ka nanay hinahinay maglatay nga sakit ana niya. Then later on, kapit na siya mamatay, maghinulsol, then kana nga iyahang situation mag-lead sa iya nga mabag-o kanang mga ipasaylo ba. Mamay gingon diri, I have decided yan na si Paul. Makita ninyo pwede siya mo judge si Paul. Ngano man underman sa iyang covering. I have decided to deliver such one to Satan. Para unsa? For the destruction sa iyang lawas. Sa ato pa, si Satanas jud ay muhatag sa imuha og sakit. And ayan gino diya, so that his spirit may be saved. So ang purpose nga no itugyan nimo ang isa ka tawo nga dili jud gusto magbago is para maluwas pa ang iyang spirit. Kaya ang spirit man niya mo mobalik sa Ginoo nga nihatag sa iya. Nama kay bag-o nga lawas pag-abot sa panahon. Amen. So ako ang klarohon, sin is an area where God allotted to Satan. And when a believer live in sin, you are living in the area where you live in a territory of Satan. Bantayan na ninyo. Kung nagapadayon kag sala, naa ka sa territory ni Satan. May gani no sa inyo Magsigi ra gyapon tag-ampo sa matag usa sa inyo Lord, tabangi in tawo ni siya Lord. Tabangi in tawo ni siya Lord. Hatagi grasya pa ni Lord. Grasyahi tawo ni siya Lord. Tabangi nga ma-restore siya Lord. Pero naana ka diya sa iyang territory. Pero once nga itugyan na dahi ka diya, tiwasan yun ka na sa yawa. Lord, ako na ning itugyan, kining disciple ni mong gintrust sa kuha sa yawa, dili yun siya gusto magbago, then that's the time trabahoon na siya sa yawa. Klaro? Muna nga kita, dili na to binuangan ang sin. Dili na dapat mag-rejoice sa sin. Mo sa inyo gabantay jud mi ana sa inyo No, naami mapansin, storyahon dayon. Mag-repent, saman ganahan pa ka magpadayon, do dili. Kay kung dili, abri ang puwertahan din Dili ta mamugos sa inyo Pero kabalo na mo asa mo padulong kung dili jud mo gusto magbago. Disciple ang ginastoryahan diri ni Paul dili unbeliever.
nga pwede day ka mo hand over sa isa ka people nga gi-entrust na sa imo nga dili gusto magbago. Para unsa man, para ma-fulfill ang purpose ni God kay Satan nga luwason kana nga tawana. Pinaagi sa unsa man, hatagan kag sakit. So unsa man for example, ani na hingunana jud na pastor, ultimo ang Ginoo i-hand over pud ka kay Satanas kundi gani ka magpasaylo, di ba? Basahon nato sa Matthew 18:33. Nana siya diya, my heavenly Father. Nana siya diya. Basahon na lang nato. Should you not also have mercy on your fellow slave? Kay kaniman tong dili magpasaylo. In the same way that I had mercy on you, and his Lord moved with anger. So kung kayong Ginoo, ano man, dili man siya magpasaylo, handed him over to the torturers. Ang Ginoo mismo, niya na siya diya, and his Lord moved with anger, handed him over to the torturer. Ang Ginoo, gamiton niya ang yawa nga mo torture sa imuha. Kung dili ka magpasaylo, sin man ang dili magpasaylo, tama? Oh. So ang Ginoo diay o ang pastor o ang leader ninyo pwede mutugyan sa inyo ha sa yawa. Kay si Paul man ang ni hand over ani dito sa yawa. Nya diri pud sa Matthew 18:33 ang Ginoo ang ni hand over sa yawa. Hand them over to the torturer niya na diri ang Ginoo. Oh, ang master niya siya handed him over to the torturers until he would repay all that he owed him. My heavenly Father will also do the same to you if you does not forgive his brothers from your heart. Kung dili daw ka kabalo magpasaylo pod sa imong mga igsoon, gikan sa imong kasing-kasing, pwede po day ka i-hand over kay Satanas. Magtingala ka. Mobay taon na nga, pantayan ninyo. 1 Corinthians, basahon niyo na Maubayan ni sa atong bread-breaking permanente no. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. For this reason, many among you are weak and sick. Nga naman, and a number of sleep. Nga na siya diya. But if we judge ourselves rightly, we would not be judged. Ngano daw nga daghang kay na sakit. Ngano man, wala nimo gi-judge imo sarili. Nagpaabot pa ka nga i-judge ka sa imong pastor o i-judge ka sa Ginoo. Tama? Mo na nga daghang kay mong sakit, nga na siya diha, weak. Ngano man, ikaw mismo wala nimo gi-acknowledge imong sala, wala nimo gi-judge imong sarili, mo tingala ka. Daghan na kayog na sakit sa inyo Pero, nga naman siya diha. But if we judge, ikaw mismo, gi-judge nimo sarili, Lord, sorry, mali na ako na imo. Pasaylo ako, Lord. Hatagi ko grasya nimo, i-restore ko nimo, Lord. Tabangan ka sa Ginoo. Pero kung ibaliwala lang na nimo imong ginahimo, magtingala ka, many of you are weak and sick. Nga na siya diha. Tingala ka, di nakaganan mo fellowship. Magtingala ka, dili naka, wala na kay revelation sa word. Ngano man, ano maka sa territory sa yawa? Nagpaabot na lang ang yawa o go signal sa Ginoo and from the leaders above you nga itugyan ka dito sa iya. Di man na mulihok ang yawa kung nga torturon ka, ngano man, mananghid man na sa Ginoo. Di ba? Katong time nga si Job, nananghid baya ang yawa sa Ginoo nga hilabtan si Job. Pero unsay giingon sa Ginoo? Yes, ayaw lang siya patya. Tama? So, ang yawa, dili na jud makahilabot sa imo kung dili ta pananghiran sa Ginoo. And pwede pud ka itugyan sa yawa sa pastor nga naggunit pod sa inyo Wala jud milain desire sa inyo is mabago ang inyong kinabuhi. Sama pod sa desire sa Ginoo sa amoa as a father. Na gusto jud namo ma-restore pud tatanan kami pod. Mo na nga watch over ourselves and the flock. Gabantay pud mi sa among sarili nga pag-abot sa panahon dili pud mi ma-disqualify. Amen? So again, ang pwede lang nato ma-judge is ang ato ang sasulod sa church. And wala kay karapatan nga mo-judge sa imuang fellow believers. Ako aning ipasabot sa inyo Wala mo'y karapatan mo-judge
kay Pastor Allen Lloyd, wala mo'y karapatan mo judge kay Maymay, wala mo'y karapatan mo judge kay Arnel, kay Kwan, kay Kem, wala mo'y karapatan mo judge. Ang naay right nga mo judge sa inyo is ang pastor above you. Kaya ang nag-judge ani sa ilaha is si Paulman, ang leader above them. And ang i-judge lang dapat is ang iyang external nga manifestation sa iyang sin. Dili ka pwede mo judge according lang sa iyang motive. Which is, ningon man ang Ginoo, niya na siya diha. First Corinthians chapter 4 verse 5. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord's come, who will bring to light the things hidden in the darkness. Si Jesus Christ ang mo judge kanang mga naa sa inyo ang thought. Pero kami as your pastor, ang pwede ra na mo i-judge is kanang external nga actions ninyo, external manifestation sa inyong sin. Pero for example, ang motive ni Pastor Allen Lloyd, wala ko kabalo. Dili ko pwede moingon kini si Allen Lloyd, lahi kay ni siya motibo ba nganong ni-appeal ni siya dinhi sa D group, nganong ni-appeal ni siya sa Sunday service or na-appeal ni siya sa meeting, nganong ni-appeal ni siya sa mission, lahi ni motivation ani. Dili ta ka judge ana. Kay niya naman siya sa Bible nga Jesus Christ will bring to light katong mga hidden nimo sa imong thought. So kung unsa man ang imong ginatago-tago sa imong asawa, sa imong bana, ikaw unsa imong ginatago-tago karon, wala koy right mo judge. Ang rightful nga mo judge ana is ang Ginoo pagbalik niya. Mo may gingon niya diri sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Pero kanang imuang pagkakiat karon, niya makita sa tibok church. Makita namo nami a right nga mo judge sa imuha. Ano man, mo may gingon sa Bible. Oh. We can judge inside, not outside. Nakuha ninyo? So again, atong i-run through balik. Unsa si Paul dire? Si Paul is a father. Amen? Dili sa teacher. And dinhi sa church sa Corinth na immorality. And na fall into adultery sa iyang stepmom. Tama? And ikatulo, si Paul as a father, gamit siya grad. Like a true father, he discipline his children. And ikaupat, na-observe niya, din sa church sa Corinth, arrogant sila. And dapat unta mag-mourn, wala yun sila nag-mourn, kundi naging arrogant. And dapat dili sila ma-overwhelmed with sorrow and shame. Dapat na-overwhelmed sila with sorrow and shame when sin comes to our midst. Mga subo ta dapat kung naay mga nagpadayon og sala sa to sa church, especially mga leaders. And of course, remind ta dire nga kailangan disiplinahon ang tao nga sige gyapog padayon sa sala. Kay ngano man tinuod man ang gagugma. Love and discipline. If we ignore sin, it is not love from God. Amen? Then, si Paul, ningon siya, I come with a rod to judge you or to judge yourself as a church. And ang judgment nga gihatag ni Paul, unsa? Tanggalon. Kini nga tao nga nagpadayon og pakasasala. Na ay necessity, na ay importansya ang pagtanggal dito sa lalaki nga nagakomit og
adultery sa ilang church. So again, kita karon nga part sa new covenant, dapat victorious ta even our thought life. Kay nga naman, kani manggod nga area sa tong thought life, ang Ginoo ra jay makajudge sa to. Amen? So again, walay judgment nga may tabo outside sa church. Di ta magilabot ana. And of course, ang i-judge ra nato is katong mga actions, external action sa ilang sin, dili silang thought life. Kaya ang uban, mao ni ang mistake sa uban. We judge according to motives, not the manifestation. Plano siguro ana niya ba, mao na nanghatag na siya kay dili mao ang iyang kwan ana. No, mali di ay na. Kana ganing naga-assume na ka nga mao ni ang iyang plano, pero imo gyapon gi-judge na siya, so mali di ay siya. So you judge according to the manifestation, dili siya sa motives lang. So in verse 6 padayon ta, your boasting is not good. Nga na si Paul. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Kabantay ba mo niya na siya, ang ground niyo sa boasting is dili maayo. Niya na si Paul. Unsa di ang ginaboast po daning mga kwan? Mas the more sila nagaboast sa ilang evangelism, kay maparehas ta ani sa Corinth kung dili nato kung i-tolerate nato ang sin sa ato ang team. No? Kung dili makorek. Una niya na siya diri, ang ground, ang inyong boasting dili maayo niya na si Paul. Kay nga naman, dili yun, wala yun use nga justify ninyo yung sarili nga naamoy knowledge, kamayo man ni sila sa knowledge. Ang mga taga-Corinth, nabaya sila gift, no nga mo interpret, mo preach, grabe ang ilang knowledge sa scripture. Na sila healing. Mao man ang Corinth, grabe kay sila ka-gifted. Mabuti yung ko sa inyo maski immature pa ka, ang gift pwede na ka mo operate sa healing, sa preaching, sa deliverance, sa management, tanan-tanan nga gift, pwede ka mo operate ana maski mature pa ka. And mao ni ang ilang ginaboast ang mga taga-Corinthians. Mao na niya na po si Paul, walay ground inyong boasting. Dili ninyo panghambog nga maayo mo evangelize. Mao na kita ba? Dili nato ipanghambog nga daghan kita gina-reach out. Kung na ang sala dinhi sa to sa church. Nganong wala na ninyo gi-address sana ba no? Which is isa po na siya ka awakening ba sa ko. No? So nga na siya diha your boasting it's not good. Kanang inyong spiritual gifts na siya. Kanang inyong paghinambog sa inyong evangelism na siya diha. It's stupid. Wala yung pulos na inyong ginahimo. Na siya nga naman. Na ay sin sa mid sa church. Na adultery sa inyong leader. Na siya diha. Dili lang na adultery, na jealousy, na strife, di ba? Mamana tong mga sin sa sin sa Corinthians. Na strife, na jealousy, and you are acting like mere men. Mo na isa ka sign sa immature, tama? Mo na yung naitabo sa inyo pero maayo mo preach. Ana si Paul. Ang inyong ground sa boasting, why pulos? Stupidity, ana si Paul. Do you not know? Ana siya diha. A little leaven leavens the whole lump of dough. Tama, no? Ang leaven dire is sala. Ang leaven nga yung ginapasabot dire is, for example, ang yeast. Kabantay mo, ang yeast. Kanang ginasagol sa pan ba? Nga, pag yabunin mo ang yeast sa pan, muburot ang yeast. Gamay ra jud na. Ako nagaya practice man kog baking. Gamay ra imong ibutang, mutubo ang yeast.
Ang iyang gigon diri ni Paul, kabalo ba mo nga kanang isa ka makasasala sa inyo sa church, pwede na niya matakdan ang tibuok nga church. Mo nang ingon ni Paul, do you not know that a little leavens the whole lump of dough? Sumuna nga no, mo kwan jud ta, mo korekta, mo kwan nga no man, mo takod maguna sa tibok, magtingala ka. Isa lang ka tao ang naaani nga problema. Mantayan ninyo ni. Kaya ako ma-witness na ako ni sa toang team. Isa lang ni ka problema. Magtingala ka, problema niya sa syabo. Magtingala ka, matakdan ning isa. Amungan na po niya ning isa, baligyan ning isa, matakdan na po ng pikas. Hantod sa magpasa-pasa, mao di ni nga angay jud tanggalon jud ni mga tawana kung gusto pa magpadayon sa pagkasala. And lalo na kining immorality kay niya naman diri si Paul, di ba ang gina-address ni Paul is immorality. Kung naay isa sa to ang team nga naa ni siya, gapuyo pa siya, wala pa siya na set free, maghinay-hinay ni siya takdan niya ang isa. Dili ba yan ni instant nga matakdan ang isa ka tao? Kung dili hinay-hinayon ka ana, Python spirit. Mura siyag Python ba? Magtingala ka, matakdan na ka. Sa sunod na pud ana, mukalat na siya. And magtingala ka, kung dili dili pud ka aware as a father sa imong flock. Tingala ka. Mo na sa ato no, una namin mapansin, na hinay, mo istorya jud mi dayon. Ayaw na ni mo i-allow nga padulong pa kaani sa territory sa Satan ngano man magliso jud mi sa imo og kuan di wala jud ngano man dili na gani maghilabot ang Ginoo no sa imo kung natugyan na ka dito sa yawa. Even ang Ginoo gani mo tugyan na maski unsaon akong ampo dili na jud ka mabawi diha. Mo na among gina-warning, mo na nga moingon jud mi sa inyo nga ayaw na ninyo i-allow pa nga mudako pa na mo stop it, you stop it. You need to take it seriously kay wala ta nagabinuang diri. Kay very clear kayo ang scripture nga gamay lang daw nga batch sa leaven. Kaya daw na niya influensyahan ang tibuok batch. Imagine mo, tibuok batch sa daw, tibuok church kaya niya na. Padayon ta. Then, yan na siya diya. Diba? Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? A little sin. So, in other words, if there's only one nga naga-continue pa ani, sin, it will corrupt the whole church. Muna na jud ni. That's why, this is the reason nga i-remove nato sila sa church. Kung kana nga tao, dili jud siya gusto magbago. Ani no? Kato nga mo ang caretaker dito sa kuan, sa Samal. Nasamad ang iyang tiil. Karon, sa sige niya limpyo-limpyo, naginahinay naman no, nagkalata ang iyang tiil. Karon, sa sige niya limpyo gyapon, hapit na matagak ang iyang mga kuan kaning iyang mga kuan ba? Kumagko sa iyang tiil. Niadto jud siya sa doktor ug siya mismo nagdesisyon nganuman nga putulon ang iyang tiil nganuman ang tibuok daw niyang lawas na luya na nang hatag nag infection ba ang gangrenous niya nga tiil. Kinsa may nagdesisyon nga magpaputol ang lawas? Siya mismo ang nagdesisyon nga ipaputol. Then pagkaputol karon sa iyang tiil, pagbalik na mo dito sa Samal, nagwapo ang iyang nawong. Uy, anak ko ni gwapo na lagi mo ang kuan. Lagi pastor, muran na kog mamatay ato. Ang murag gamay-gamay na lang jud, naglisod na kog ginhawa. Ana siya nga naman.
Sakit kayo akong tiil, ana siya. Maglisod na ko ginawa, ana siya. Tapos luyan ako pastor, ana siya. Mao ba? Pero pagkaputol karon nabalik akong kusog, ana siya. Same sa ato ah. Ang body mismo ang mag-decide nga tanggalon kini nga gangrenous nga tiil. Even sa to sa church, kung kana nga tao naga-cause na siya og polusyon sa tibok simbahan, kung ikaw mismo nagpadayon gyapon ka og pakasasala nya gusto nimo takdan tanan ang mga kauban nimo simbahan, kailangan ka tanggalon sa simbahan. Pero kung gusto pa ka magbago, welcome gyapon ka sa church. Makita namo dapat imong pagbago. Pero kung niani ka diri gyapon sa church tapos ikaw pa mangamong sa imong mga kauban dinhi para magpadayon mog bisyo, para magpadayon mog kahilayan, at dili yun na maayo. Ngano man, gamay lang daw nga batch sa leaven will contaminate the whole batch of dough. Mao na nga kung putulon ka, tingala ka, mas mahapsay ang lawas. Pero kailangan jud ta mo sacrifice. Kung moingon mo karon nga labing man kayo ang church pastor, ang tinuod nga love na I love nga dili gusto ang sala. Kana. Kung moingon ka nga love nimo ang Ginoo, i-hate dapat nimo ang sala. Kay mao man ang Ginoo. Ang tinuod nga love sa Ginoo is He hates sin. And He hates to continue to sin. Kita mismo, hate ni God nga magpadayon pagkasala. So, dili tinuod nga love ang naa sa imo ako yung anak. So, natural ra na mangluod ka. Kung may tabo ni sa imo I pray wala na may tabo din sa tuwa pa. Kay kamo tanan is willing magbago. Amen? Walay mga gangrenous nga part sa lawas sa DCIM. Nga lawas sa Ginoo. Ngano man, willing pa man mo magbago. Naba mo diha? Mag-warning lamang ko sa inyo kung na ako'y mapansin, storya dayon, wala na'y padugay-dugayon, kay basig mo kalitrag, mudako ba? Padayon ta. Verse 7, sayang mo diha, clean out the old leaven. Tanggala kining mga tao nga naay bitbit na nga nagapadayon gyapon og sala. So that you may be a new lamp. Para daw bag-o mo nga lamp, bag-o mo nga batch sa dough, bag-o mo nga church. Just as you are in fact unleavened. For Christ is our Passover, also has been sacrificed. Makita ninyo, si Jesucristo, siya gud ang nag-cause sa toa nga mahimot ang unleavened. Wala na'y sala ba? Gitanggal niya ang mga sala nato. Siya ang pure nga lamb nga nagsacrifice sa tuwa. In verse 8, therefore, let us celebrate the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, unsa maning? Kailangan daw ta, enjoy nato atong fellowship sa Ginoo and to other people without leaven. Ibayran na gud sa Ginoo. Lisod kayo, gapil-apil mo sa Sunday service. Gapil-apil mo sa to ang gapil-apil mo diri sa to ang meeting. Pero gapadayon gyapon ka sa imo ang sala. Ingon siya diha. Let us celebrate the feast nga walay leaven. Diba? Lami kayo mag-fellowship kung kauban nimo parehas nga pure. Lisod ba yung mag-fellowship na kay kauban sa puton? Na kay kauban nga kasabot may ana, lisod ba ya? Mao gani nagiingon diri, let us celebrate with unleavened. Mo amaze bugo sa inyo anay sa puton tapos pagbalik nagbag-o na. Thank you Lord.
Naay sa puton, naay sa puton. Ang point na ako diri is kanang dili jud gusto magbago. Nakuha ninyo? Kanang tibuok tuig na lang nga meeting nato sa puton ka sa tong meeting mo na jud nang di mao. Lahi man kay sa puton karon kay away asawa, okay ra na kay magrepent man kapag human. Once matauhan na pod, nagbago na pod. Di kana ang guan, ang dili siya angay nga i-remove ngano man because they're still growing. Gusto lang nanay struggle gamay sa flesh, gusto na po magbago, ana. Mo na ang point nato diri. Kaya ang nakita man gud ni Paul sa Corinth, wa jud nakitaan arrogante kay mo. Ano siya, wa jud ninyo ni gikuanan, ngano man nagpatuyang lang sa iyang gihimo. Oh. Then iyang ingon diha, let us celebrate with feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness. Unsa man nga sin? Leaven of malice, wrong attitude towards others. Towards other fellow believers, or unloving nga batasan, or unchrist-like nga batasan towards others, malice towards others. And yan na siya diya, leaven of wickedness, sin of impurity, or any sorts that affect our relationship to God. Okay? Let us celebrate the feast nga wala dapat kay malice or wrong attitude towards your fellow believers. At the same time, walay sin of wickedness, impurities nga makahinder dapat sa imong relationship sa Ginoo. So duha, relationship nimo sa ang ato ang pag-celebrate is dapat tama imong kasing-kasing towards other believers and walay sin of impurity nga makahinder sa imuha diya sa Ginoo. Tama? So duha ka direksyon karon, minamuha. Duha ka direksyon karon nga kailangan nimo i-judge sa imong sarili. Relationship with others. Nabay jealousy, na strife. Next, nga i-judge nimo imong sarili is relationship kay God. Unsa man na ba ko impurities, Lord, nga nakahinder sa akong relationship sa imuha? Para dili mahinder ang imuhang fellowship sa Ginoo. Duha. Mukuna impurities. No, ingnan jud mi ana ni Lord. Istoryahin ni siya. Istoryahin na siya. Correct na siya. Tanawa yung respond. Kaya nga naman, ani no? Kabalo ba mo, before mag-celebrate sa Passover, ang mga Israelites, libuton nilang tibok balay. Tanawon ang kusina kung naa ba dito'y pan nga na yeast. Kaya ang instruction, walay leaven. Walay yeast sa ilang pan before mag-celebrate sa Passover. So, i-inspect na nila ilang mga cabinet, ang ilang kusina, or basig na nahulog sa ilalom sa lamisa nga mga pan nga naay yeast, pangpaalsa. Ang picture diri sa house is kita. Ang picture sa leaven is sin. Kita dapat careful nga mo check sa to ang tanan nga area sa imong life in connection sa imong relationship sa Ginoo. Lord, na ba ko impurities? Lord, na ba ko'y mga dili maayo na himo sa imuha? Ay pupusaylo, cleanse me. Tanggala ang leaven of sins ako. Lord, na ba ko'y malis? Na ba ko'y kanang wrong nga attitude towards my fellow believers? Forgive me, Lord. I-check always tanang corner sa imuhang life, sa imuhang mind, sa imong relationship with God, and relationship nimo with other fellow believers. Nakuha na to? Walay dapat nga malice and wickedness. Tama? As we celebrate the feast sa imong pagpanginabuhi karon,
Dapat walay malice and walay wickedness or impurities sa imong kinabuhi. But in contrast, niya na siya diya sa verse 8, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Nakuha ninyo? Kita dapat karon nga gikabayran na sa Ginoo, let us celebrate with sincerity and truth. Dili with the leaven of malice and wickedness. Tama? Unsa man ang sincerity? Sincere ka dapat sa imong relationship sa Ginoo. Nga walay impurity sa imong thought, sa imong heart, and to one another. And truth niya na siya diya. And uprightness with our relationship to God and towards the other. Sincerity with your relationship to one another. Walay malice. Walay un-Christ-likeness nga dapat ihatag nimo sa uban. And sincere ka dapat sa imong relationship with God nga wala kay impurities sa imong kasing-kasing. Nga ginahimo nga dili maayo. Then, let us celebrate with sincerity. Kadua, with truth. Truth and uprightness in our relationship with God and towards others. Kita dapat pano nga naadyo di kay always heart bangay align imong life sa truth. Mali man ka pero ibalik gyapon nimo sa truth imong life. That's how we do it. Amen. Wala gyud kasaway ang mga people sa atoa ngano man na mali man ka pero padayon gyapon ka pagtama sa imong sarili kay naa ang Holy Spirit sa imo. Ang lisod kung dili ka mo respond, ang lisod kung dili ka mo follow na may instruction sa imo ang Ginoo, na po instruction sa imo ang mga people above you, mao na lisod. Ana ma-alarm mi ana. Uy, manong wala na may sincerity. Wala namang kay uprightness with your relationship to God and towards others. So, it's very important that we come with fellowship with one another and to the Lord. Then, yan na siya dali sa verse 9. I wrote you in my letter. Oh, klaro? Not to associate with immoral people. Uyawa ang instruction ni Paul, no? Dili daw ta makipag-associate. Nganong ang word diri associate? Nganong nag-warn si Paul nga dili ka makipag-associate sa mga immoral people. Ngano man, na ay transference of spirit. Mao na nga delikado kaayo kanang kauban nimo naa na siya kuan ba a sin of immorality. Ngano man matakdan di ka na transference of spirit ba association is permanente mo mag-uban. Do not associate niya na si Paul. Nga na ang warning niya sa matag usa ngano ang delikado kay ka. Bandog ra di ay nga naa di ay mga churches nga like for example na sila yung mga kauban sa church nga gapadayon gyud sa immorality. Tapos moingon ang pastor, ayaw na ninyo tiksa. Ayaw na ninyo. Grabe gani ka. Na siya oh. Do not associate with immoral people. Yan na siya. In verse 10, I did not at all mean with the immoral people of this world. Wala siya niingon nga ayaw mo pakig-associate sa mga unbelievers nga immoral. Ang point ni Paul, ayaw mo og associate sa mga believers nga naagi apoy immorality. Mao na iyang point. Or with the covetous, swindlers, idolaters, for then, yan na siya diya, you would have to go out to the world. So, wala siya niingon diya nga, dili mo makipag-associate sa mga unbelievers, no. Ang iyang ginastorya diri sa verse 11, but actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother. Oh. If he is an immoral person or a covetous
or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler. Niya na pa siya diya, not even eat with such one. Ayaw daw mo sabay-sabay og pagkaon sa mga believers nga nistorya na sila nga born again ako, kauban na ninyo mga disciple din pero gapadayon gyapon sila pangilad, padayon gyapon sila og swindler, di ba? Swindler may yang gingon diha. Then even daw sa mga palahubog, ayaw mo og sabay-sabay niya na gani siya diri, ayaw pun mo sabay og kaon. Kining mga palahubog, drunkard, yamang gingon diha. Mangiilad, revealer, kanang kusog mulibak, kanang mangdaot sa tao. Idolater, ga-practice og idolatry. A covetous, unfaithful nga tao. And immoral. Apil na diya homosexual, apil na diya ang adultery, apil na diya ang fornication. Dili daw dapat mo makigsabay. Mo may gingon ni Paul sa verse 11. Kuyawa ni no. So sa asa? Sa mga believers, dili ni unbelievers. Kaya gina-reach out pa man nato ni sila. Mao bitaw nagingon si ni Paul diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Pursue righteousness, faith, love, and peace. And yang gingon diha, those who call on the name of the Lord with pure heart. Mao daw ni imong sabay-sabayan katong mga tao nga nag-call sa name of the Lord with pure nga heart, dili nagpuyo sa pakasasala. Klaro? So, in verse 12, last, ay 13, second to the last, for what I have to do with judging outsiders, tama? Dili ta mo judge sa mga outsiders. Do you not judge those who are within the church? In verse 13, but those who are outside, si God na bahala sa ila. Then, ang last nga instruction, remove the wicked man among yourself. Mao na nga kung dili man ta mo ma-remove, ang Ginoo ang mo remove sa inyo ha. Mao nagawarn ko sa inyo ha. So na ako'y maistoryahan, mag-warn ko sa inyo ha. Kabalo mo, kung dili mo mo respond, ani, magtingala mo ang Ginoo mo tanggal sa inyo ha. Kung dili mamanta mo mapahawa. Wala pa matay na pahawa. Pero magtingala mo, katong mga dili jud gusto magbago, ang uban, wala na pod. Sana istoryahan nimo magpaubos, magpasaylo, dili jud. Dili magpasaylo, dili jud. Pang-away pa diya sa sulod pa sa simbahan na sa service na to. Kita ninyo? Awayon pa ang mga aser dito, mga ana, magtingala, dili jud, prideful jud, dili jud gusto magbago. Tanggalon jud siya sa Ginoo. Naiuban pod nga sultian na nimo. Nasabtan ni na lang cross. Dili gyapon. Padagi ang gyapon sa Shabu, padayon gyapon sa magtingala ka, nawala na sila. Wala na sa church. Karon naman po ko gihatagan ani nga revelation sa Ginoo. O gani nga gingon niya sa kuan, gibisaya na ako ni sa kining 12 og 13. Hinoon, unsa may atong labot sa paghukom sa mga dili tumutuo. Ang Dios lang ang maghukom kanila. Tama? Kanang mga outside. Ang Ginoo ray mohukom sila. Apan kay nanglan gayod nga timbang-timbangon nato kung maayo ba o daotan ang gibuhat sa atong isig katumutuo. Isig katumutuo. Kay ang kasulatan nagingon, papahawaan ninyo sa inyong grupo ang taong dautan. Klaro, ang pulong mismo nagingon, pahawaon daw ang tao na dautan og hinimo. Pasabot nga, gusto ra jud niya maghimog dautan, dili siya gusto magbago.
Amen. Magpray ta, Lord, salamat kayo sa imong pulong. Tabangi mi Lord nga ma-apply namo tanan among nadawat karong buntaga in Jesus name. Amen and amen.